Ito ang reading mo, Scorpio. Welcome back to our channel. Naway nasa maputi kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo lang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Queen of Cups. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, nakita ko na ngayon nagdaramdam ka, napaka-sensitive mo, gusto mo na maramdaman din yung pagmamahal, or nararamdaman mong nag-iisa ka, parang feeling mo walang nagmamahal sa'yo, walang nagbibigay ng importansya sa'yo, kaya nagdaramdam ka. And iniisip mo, bakit ganun? Binibigay ko naman yung pagmamahal na kaya ko. Pero hindi ko nararamdaman yung pagmamahal na dapat maramdaman ko din. Ang mensahe ng card mo, meron kang kailangan na desisyon na gawin. And nahihirapan ka dahil maraming nagbibigay ng kanya-kanyang komento na alam mong hindi naman nakakatulong doon sa sitwasyon. May tao na gusto kang kausapin, magpaliwanag kung ano yung talagang nangyari or kung ano yung sa tingin niya, alam niya doon sa sitwasyon. Andun yung passion nitong tao na to. And gagawa siya ng paraan na kaya niya at alam niya para ipaalam at ipakita kung ano yung kaya niya na iparamdam sa'yo. Nagkaroon ng pagsisinungaling at pagtakpo dun sa isang sitwasyon. And some of you pwedeng cheating. Unti-unting magkakaroon ng pagbabago dun sa sitwasyon. Kahit ano yung kaguluhan na nangyari sa nakaraan, darating pa rin yung pagbabago dun sa mga nangyari. Unti-unti mong makakamit yung justice na hinahanap mo or gusto mong makuha. Some of you, magiging malinaw din yung mga nangyari sa nakaraan na akala mo hindi mo na malalaman yung katotohanan. May tao na nagbibigay sa iyo ng advice or nagsusungit sa iyo. Nagiging moody, ayaw makipag-usap ng maayos, or kung magsasalita man siya, palaging pabalang. Unti-unti ka nang nagiging okay. May gusto kang gawin or puntahan. Clarify natin ang judgment. The Moon and Seven of Cups. Meron ka ditong desisyon na kailangan mong pag-isipan ng maigi. Kasi right now, magulo yung isipan mo eh. Hindi mo alam kung ano yung dapat mong gawin. Nalilito ka. Clarify natin King of Wands. The Magician and King of Swords. Itong tao na to, may mga paraan siya na alam niyang iyon yung sa tingin niya tama para sa kanya. And hindi siya basta-basta makukuha ng kahit ano eh. Hindi siya basta-basta gagawa ng isang move kung alam niyang sa kanya hindi siya magiging masaya dun. Some of you, nag-aaralan mo mabuti kung sino sa dalawa yung dapat mong piliin.
And kung ano yung magpapasaya sa puso mo, kung sino yung sa tingin mo nagpapasaya dyan, sa pusong yan, yun yung piliin mo. Clarify natin ang death. Nine of Swords and Nine of Cups. May nagpapalungkot sa'yo. Na-stress ka doon. Pero, makakaalis ka rin dyan. Kung ano yung nagpapagulo sa isipan mong yan, makakawala ka din dyan. Magiging masaya ka rin. Clarify natin ang King of Swords. Ten of Pentacles and Three of Pentacles. May parating dito na abundance. Some of you, itong person na to, gusto niya yung panghabang buhay. Panghabang buhay na maging stable, yung income niya, yung pasok ng pera, yung pakikisama niya doon sa mga mahal niya sa buhay, sa mga taong nakapalibot o nakapaligid sa kanya. Clarify natin Knight of Swords. Ten of Swords and the World. Itong tao na to, gusto kanyang kausapin or may gusto kang kausapin. Minamanifest mo yun na maging okay yung sitwasyon, na mabago yung mga nangyari na masakit dun sa nakaraan, na sinukuan mo. Clarify natin ang Seven of Swords. The Devil and Ace of Pentacles. Andun yung obsession and addiction. And nakikita ko na meron ditong darating na blessing para sa'yo or hihingi ng kapatawaran. Yung tao na to, doon sa mga ginawa niya. Clarify natin ang Justice. Six of Swords and Page of Swords. Pinag-aaralan mong mabuti at inaalam mo kung ano yung sa tingin mo makakatulong doon sa sitwasyon. Kasi ngayon, nagkakaroon na ng linaw sa'yo yung mga nangyari. At unti-unti ka nang nakaka-move on doon. Clarify natin ang Six of Swords. The Emperor and Two of Pentacles. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo eh. Nalilito ka. May mga dapat ka pang gawin or tapusin. Or unti-unti ka nang nagiging okay pero parang minsan bumabalik ka pa rin doon sa sitwasyon. Doon alam mo kung anong dapat gawin pero naguguluhan ka eh. Some of you, kailangan mong balansehin yung mga nangyayari sa buhay mo. And unti-unting magbabago lahat yan, magiging okay ka. Kailangan mo ring kontrolin yung nararamdaman mo. Kung feeling mo, nanghihina ka na, sumusuko ka na, magdasal ka lang palagi. Alamin natin kung ano mensahe para sa'yo. As soon as I choose to see the light in the dark corners, I redirect my power toward what I want. Ang mensahe para sa'yo na kung ang pinili mo yung kabutihan at liwanag kesa dun sa kadiliman, mas magiging maganda yung darating sa buhay mo. Kasi alam mo sa sarili mo na iyon yung tama para sa'yo at tanggap mo kung ano yung dumarating sa buhay mo. Kasi ikaw din naman yung gagawa ng paraan at kung ano yung gusto mo. Ikaw din yung magdidesisyon sa mga problema mo. Kung ano yung desisyon mo, iyon din yung darating sa'yo na resulta. And kung sa tingin mo, mali ka dun sa desisyon na ginawa mo, yung darating na resulta nun, hindi ka rin magiging masaya.
Kaya dapat pag-isipan mong mabuti yung mga dumarating na kailangan mong pagdesisyonan sa buhay mo. Kailangan mong pag-isipan yung mga desisyon na gagawin mo sa buhay mo para hindi mo pagsisihan sa bandang huli. Kasi lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, ikaw din yung gumagawa, ikaw din yung nagdedesisyon, at ikaw lang ang nakakaalam niyan. Kasi path mo yan eh. Ikaw yung kailangan na makaalam kung saan ka magiging masaya, yun yung gawin mo. At itong yung reading Scorpio, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.